Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Hi, Thursday po ngayon. Masayang Thursday sa inyo lahat. Masayang Thursday. Nelson? Isang Thursday dyan, sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nasa ibayong dagat, na palaging nakasubaybay, nakaabang sa Saganang Mamamayan. Welcome po muli sa aming programa. Na-miss natin ang Kuya Ben Antipoda. Kuya Benny, kamusta ka na? Ay, ito naman ho at tayo po'y naka-recover na at naway lagi pong masagana ang ating mamamayan kahit na may pinagdaraanan. Yung mga may karamdaman, yung mga may problema sa buhay, naway lagi pong maging masagana kahit na may pinagdaraanan. Yan. Daanan nyo lang. Huwag yung Daanan nyo istambayan. lang, huwag nyo nang babalikan. Yan, ano? At huwag din yung tatambayan. Eh ano nga ba ang dapat natin mapag-usapan ngayon, Nelson? Wala tayong impeachment eh. Unahin muna natin yung bagyong Inday, Jen. Bagyong Inday. Tama. Super Sige. typhoon yan eh. Alam mo ba na ito ay... Pinag-uusapan sa buong Pilipinas yan eh. Oo, ay hindi na siya super, typhoon na lang. Medyo Bumaba na. humina. Pero sabi nung nagre-report dyan na Amerikano, the storm has weakened but this is not weak. Humina na raw ito pero hindi nangunghulgan. Ito ay mahinang bagyo. Ganon. Kasi mula super typhoon, naging typhoon na lang, bagyo. Malakas pa rin siya. Pero malakas pa rin eh. Kasi yung pinagbulan ay pagiging super. Pero bagamat hindi daw po ito yan, no, direktang tatama sa ating bansa, hihilahin naman nito yung habagat hanggang weekend daw ito dyan eh. Malakas daw ang ulan eh. Pero kahapon pa, ay apakalakas na ho ng ulan at mga pagbahang naranasan sa maraming lugar sa mga probinsya. Di ba kahapon, pinakita natin sa Metro Manila, konting ulan lang, baha na eh. Binaha agad. Pero dito ho sa minonitor natin ng mga baha kahapon, eto, tingnan natin ha. Ang isa sa nakita po namin na pinakamatinding binaha ay yung sa Bukidnon, Jen. Ayun, may nasira pa dyan. Eto, Epekto ba ng bagyo yan o hindi iba ata ito? Habagat ata ito eh. oo, hindi yan yung ulang galing sa bagyo. Pero yan yung ulan na hinahatak ng bagyo. Nako. Tingnan mo, nagkaroon ng ano dito. Nakakatakot ang alon, ano? Umagas daw, rumagasa daw ang tubig, umapaw ang mga ilog, at spillway nagpalubog sa mga low-lying community. Ilog ba ito? Parang ano yun? Hindi ba? Ano yan? Umapaw na yan. Oo, umapaw na to. bahay na yan. Oo. Wow. Nakapagtala rin ng landslide sa barangay Miglamin. May namatay pa. Isang lalaki, inaano daw ho ng baha. Nakakatakot oh. Di ba? Pakalakas oh. Grabe. Bukidnon. Ito Wala po bang ay- ano dyan? Flood control? Lugar ni Mig Zubiri yan. Ayun nga, si Senador Migs. Anong nangyari sa probinsya natin? Bagay sabihin, hindi. Matagal wala tayong magagawa dyan kasi talaga malakas daw ulan. Nako Ako po. na sumagot para sa kanya. Sarangani ito yung landslide eh. Ito yun eh. Oh. Landslide eh. Oh. Ay ba yung Miglamin? Oo, Miglamin, Malay Balay City. Oo, yan nag-landslide. Matindi ho kasi yung... Ay, wala kasing rock netting. Di gaya ron sa Benguet, sa Mountain Province, Maraming rock netting. eh, oh. Kailangan dyan, Senator Migs, rock netting. Makabit po kayo. Tapos may imbestigahan nyo. Simula pa lang yan, ha? Sa Sarangani Province naman, Sarangani naman tayo. ayan oh. Alam mo ba kung nasa ng ilog? Alin ba Parang dyan? may tubig. Oo nga. Parang ba't nag-jogging pa yung mama? Oh. Tinan mo, ilog. Yung kabila, karsada. Parehong may tubig. Bali, yung tubig na nagmula sa mga bundok, hindi na dumidiretso sa ilog. Doon na sa kalsada mismo Ayun nagbabaha. nga, hindi nga maganda yung pagkakagawa. Ha? Yan daw ho ay sa bayan ng Maitom, Sarangani Province. Maitom. Oo. Oo. Punta naman tayo, Sultan Kudarat. Yan, oo. Ayan, no, pinalikas sa mga residente sa Barangay Kolong-Kolong at Barangay Kulobe. Palimbang, Sultan Kudarat. May flash flood din po, mga kababayan. Wow.
Ayan. Ang lakas. ng Habagat tubig. din ito, ha? Localized thunderstorms. Matindi po yan. Hindi pa ho ito bagyo. Oho. At yung bagyo po ay paangat pa lang. Ang sabi nila habang umaakyat yung bagyo, umaakyat din ito. Ito di ba, Mindanao to? Oo. So ang susunod nito, Visayas area at na. Luzon na. Oo. Metro Manila pa. Ayun. Coast Guard ba yan? Buti na lamang may mga tao mabibilis. Yan na, plus flood. Responde. Oo. Sa Maguindanao del Sur, alam mo ba kung gaano ka taas ang tubig? Oo. Abot dibdib. Abot dibdib. Iyan po ay sa barangay Tambunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Wala daw, sunod-sunod daw yung ulan ayaw huminto may parang... Ano yun? Oo. Quarry ba yun? Tingnan mo, kawawa naman yung mga nandyan, Hindi sabi, normal lang yan. Talaga daw nag-uulan talaga sa Pilipinas. Taon-taon naman daw nangyayari yan. Taste na natin yan. Pero alam mo, malaking bagay din tong nangyayaring to. Alam mo ba na ilang araw mula ngayon ay may nakausap tayong ilang mga kaibigan Oo. na talagang ang bibilis kumilos ngayon ng mga kongresista. Paano mabilis kumilos? Talagang ginagawa nila ng paraan yung mga alam nilang babahaing lugar dahil napag-usapan nga naman nila na lalo na yung mga involved sa flood control. Kuya Benny, ano ba ito? Quarry ba yan o hindi? Ay, mukhang minahan yan. Minahan ba ito? yan, oo. Talayan, Maguindanao del Sur Oo, mukhang minahan yun na sa ilog, quarry. No? So, nag-uusap na sila na galo na tayo, babanatan na naman tayo. Ayan na. Kasi kapag hindi nila mapigil yung ulan, pagka bulubog to lugar natin, Pagkalubog. mayayari tayo, maalaala yung flood control. Kaysa noon na, alam mo, na ginagawa ng paraan kung paano bibigyan ng relief, paano pa kainin yung mga taong naging biktima ng baha. Ngayon, hindi. Ang mangyari, paano mo isipin na, paano mo pipigilan yung banat sa'yo na dahil sa'yo, kaya kami nagbaha. Pag-iisipan ka, nasaan na yung flood control mo dito, Congressman? Hindi Diba? naman maikakaila. Kasi po, nakalista ang mga flood control Yun, Yun. May listahan, di ba? Identified Pero masakit, yung mga hindi naman nabigyan. Ay, Meron hindi namang iilan-ilan na hindi Kaya nabigyan. nga. Yun na nga. Yung hindi nabigyan, ang masakit, yung congressman na pangalan ngayon, lagi nang may nakadikit sa pangalan na flood control. Di ba? Dati, Kong. Ngayon nga, Kong, FC. Flood control na nakalagay. Flood control na ba? Hindi, parang gano'n na yung, gano'n na yung treatment ng tao, Yun ang ng pagtingin, totoo. no? Well, in fact, that's unfair to those, congressmen who are... Lalo yung mga bago ngayon, ano? Yes, Yung mga bago, sa this year lang na- Oo, yung mga last talagang elections lang. may pagmamahal. Oo. May idealismo na tinatawag para sa kanilang trabaho bilang mambabatas. Pero, alam mo, yan na talaga sinasabi natin na kapag buhay na talaga ng kababayan mo ang nadadamay o nakikitil, talaga nga namang kahit sinong Poncio Pilato pa yan, talagang ituturo mo, yan ang may dahilan. Di ba? Ang tawag yan, flood control fever, no? Oo. Yung tao ngayon, kapag ang lagi sino congressman dyan? Sino may flood control ba rito? Oo. Ganun lagi Kagad ang tanong. Kasi pilit nilang pinalilimot sa taong bayan yung usapin ng flood control. Kapag bumubuhos naman ng ulan, gaya nito, naalala ng tao yung flood control. Laging bumabaha Di ba? Kaya malaking impact yan. Kaya nga sabi natin kanina, Jen, ito ay Mindanao pa lang ito, ha? Oo. Bukas, medyo aakyat-akyat yan. So, asahan natin, Visayas and Southern Tagalog region, Metro Manila. Hanggang linggo daw ito Walang pati dito na ulan. Aba. Iba-iba lang ng location. Ang problema, kung yung binabaha na ngayon, tapos kinabukasan ay inuulan pa rin. Hindi kasi ito, kaya sila humihinto, kaya bumababa ang tubig, huminto yung ulan Wala bang magagawa ang mga taga-whitewash na mapigil ito, Nelson? Kuya Benny? Ibara sila sa sa kanal. Kasi kung magagawa lang nila, napigilan ito, Alam mo, gagawin talaga nila pero doon sa mga nag-iisip na para bang, alam mo, kasi
since hindi naman engineer. Oo. Merong ilang engineer na congressman, pero hindi naman sila engineer. Pero sa pag-iisip nila, hindi, aksyon na natin yan. Para bang pwede mong lagyan lang ng bakod. Yun na nga. Lagyan ng harang para hindi na dumaan yung tubig baha. Parang ganun kadali, Yun yung ganun na yung pag-iisip nila para lang talagang maremedyohan. Oho. No? Pero again, dapat nung tag-araw pa lamang ay napag-isip-isip nyo na mag-umpisa tayo roon sa pinanggalingan yan. So ano yung pinanggalingan? Yung kalikasan. Hindi, Yung mga problema- puno, yung problema- pagsira ng kalikasan. Kuya Benny, nagastos na yung pera eh. Hindi nga. Nagastos na yung pera. Oo. Pagkarating sa flood control. Oo. Paano mo masusolusyonan? Huwag na natin isipin, huwag na tayo, let's move on. In a sense na, move on tayo, iligtas natin yung taong bayan. Hindi yung mag-move on tayo, nakalimutan natin yung nakalipas na problema. No? Oo. Nandun yun eh. Kailangan nating imbestigahan, kasuhan kung sino kakasuhan, makulong kung sino makukulong, parusahan ang sino dapat maparusahan. Pero yung sinasabi natin ngayon, paano natin masusolusyonan ito para sa kinabukasan? Yun. So, ang solusyon dito, balik tayo sa basic. Ano ba yung basic? Yung kabundukan natin, kinalbon nyo. Oo. Pinagpuputol nyo yung puno. Yung ating mga lagusan ng tubig, pinuno nyo ng basura. Oo. Yung mga ilog natin, sa halip na tanggalan nyo ng silt na tinatawag. yung burak, oo. Ang ginawa nyo, kinuha rin nyo yung gilid. Oo. O di, anong mangyayari dyan? Sasabog at sasabog talaga yan. Totoo. E di tao ang maapektuhan yan. Yung sinasabi natin na mag-move on tayo in a sense na magligtas na tayo ng buhay ng kapwa Pilipino. Dagdag pa natin ang problema. Oo, ano ba yan? Yung mga may flood control project, kinuha ang pondo. Di ba? Tapos yung nag-iimbestiga, ikinulong. Oo. Ayan o, pinakamalaking problema niyan. Hindi talaga tayo matatapos. Kaya dahil ho dyan, pati Bulkan ay nagalit na, Jen. Nako. Nagalit na ang kalikasan. Sabi niya, napakasalbahe nyo, ha? Oo. Salbahe kayo lahat. Sumabog po ang Bulkang Kanlaon, Nako, Negros yan. Negros. Oo. Wala pa tayong magagawa para pigilan pagputok ng bulkan. Di ba pwede kayong pondohan yan? Ihulog dyan yung may flood control project. Ipakain sa bulkan. Ganon. Alam mo ba, moderate explosive eruption po ang nangyari. Kaninang 7:33 a.m. Oo. Alert level 2 po ang bulkan. Pero tingnan mo yung taas nung sabog niya. Mataas eh. Mahigit kumulang 3 minuto daw ang pagsabog at naglabas ng makapal at maitim na abo. Nako. Umabot ng 2 hanggang 3 kilometro. Matindi po yan, ha? At dahil dyan, yung mga bahay-bahay, ayun, nagkaroon ng Tumundang alikabok, namuti. asphalt. Nawala yung pintura. Nag-isang color lang sila, oh. Galing ng drone na yan, ano? Oo. Drone shot, ano? Ayan, oh. Oo. Puro alikabok po yan. Dapat Matindi po ma-spray yan kasi bibigat ang bubong nila dyan eh. Lalo kung mabasa yan, bibigat, yung baka biglang kumulapso yan. Ano daw ang umabot na sulfur dioxide na naibuga? 2,400 Metric tons tons. kada araw. Nako. Oo. Malawak daw po ang ashfall na inabot. Nako. At dahil sa malakas din yung hangin, pati mga mga taniman, no? Yan ang problema kapag kasi natakpan ng abo ang mga Dahon dahon, nila, mamatay na yan. namamatay. Hindi na makakakain yung halaman eh. Yes, hindi na rin acquire ng sunlight eh. So, ang asahan natin bukas yan is yung pamahalaan na magsasalita kung magkano ang ipalalabas na pondo para matulungan ng mga tao dyan. Lalo na yung mga magsasaka. Totoo. Di ba? Magsaka, mangingisda, Ang problema et niyan, cetera. pagka umulan, kasi di ba may pag-ulan-ulan, yung abo, magiging putik naman. Ayan. Mas mahirap po yun. Oo. Mas mahirap. Oo. Pero ang ano niyan is very simple lang naman. Ano ba? Anong simple yan? Yung kalusugan pa rin natin ang isipin Tama, natin. oo. Di ba? Sa ating mga magsasaka, pipilitin pa rin natin gawa ng paraan, syempre, para maisalba yung ating mga pananim, yung ating kabuhayan.
Pero kakalimutan mong proteksyon ng sarili nyo, mag-face mask po kayo. Ayun. Masama po sa bagayan. Pero wag ho tayo mag-alala, ha? Kasi bago pa ito, nag-special session na po ang Senado eh. Yun. Oo, para sa mga emergency, sa mga kalamidad, dapat handa ang pamahalaan Ayun. sa lahat ng pagtugon. Yun Diba? naman pala eh. Naaprobahan na po ang waling-waling bilang pambansang orchids. Kaya wala na ho tayong problema. Huwag na kayong mag-alala. Anong gagawin sa waling-waling? Pang papaypay sa alikabok para Naipasa na yung batas. Oo, yan lang naman. Yan lang naman naipasang batats, di ba? Yung special session? Special session. Hindi, akala ko yung special session para sa mga kalamidad, ganito. Kasi nung nakarang baha yun eh, di ba? Kaya nga, Kaya oo. nagpatawag ng special Saka session. doon sa Lindol, di ba? Oo, tama. Yung lindol doon sa may Sarangani. Doon sa Sarangani. Yun, pinang-ano nila yung waling-waling doon. Pinangkikiliti para sumayo mga tao. Pinangkikiliti sa... Dito naman, pang ano yan, pang walis ng Ganon? alikabok. Kaya pala may madaling ipinasa, no? madali, oo. Nag-special session para gawing batas yung waling-waling at saka yung dalawang, ano yan? Sports. Oo. Yung player ng basketball at saka Basketball. yung weightlifter. Yun. Ayan. Napakahusay po. Ang ganda naman pala yun, ha? At least Sulit may na sulit ang gastos ng Senado Aha. na 25 million per day. Sulit na sulit. mayroon pa matindi kasi sinundan pa yan ngayong hapon, Nelson. Meron pa. Meron pang mabigat dyan. Ano pa? Yung sa may Tuba Benguet, naramdaman nyo daw ba yung, yung lindol, inuga kanina, Oo ngayong nga, hapon. oo nga. Magnitude, ano po yan Almost 5 ata, mga 4 point something. 4.5. Ay, totoo. Pwede ba pag may ganyan, bigla kang, Intensity 5 yan eh. Oh. Natakot sila dahil Biglang umuga malakas-lakas nga yung yung Tuba lindol. Benguet. Oo. Buti. sana pag may ganyan, may biglang, Objection, Your Honor. Oo, object. Pwede kaya yun. Stop the Stop the earthquake. Pwede, Diyan, pwede. epektibo yun. Impeachment, ano? Oo, Object, Your malaking Honor. bagay nga yung impeachment. Ipahinto natin ang buhos ng ulan. At ngayon, magpapadala daw ng waling-waling dyan sa Baguio. Para? Para yung mga nahihilo ay aamoy-amoyin nila yon. Pagtanggal ba ng ano yun? Pagtanggal ng hilo. Yun ang hilo. Naiway mo pa yun, ha? Ang alam ko yung ano, Napakahusay po talaga. eucalyptus ang pagtanggal ng hilo. Napakahusay. Kapakipakinabang pala yung waling-waling na yan. Kaya talaga nag-session talaga eh. Talaga kung hindi na ipasa yan, wala. Maraming nahimatay dyan sa lindol na yan. Ayun. At maraming pinsala dun sa abo nung Bulkang Kanlaon. Kaya yan doon ang mga pakinabang natin. Congratulations. Kaya pala, minadali talaga. Oo, kailangan yan eh. Waling-waling, national orchids yan eh. Paalam na tayo. Papaalam na. Wala akong mairibat eh. Hindi ko- Objection, Your Honor! Yan. Nakita mo, Nawala buti ako pa sa ako. wisyo. Nawala ako sa Buti pa wisyo. ako, alam ko yung sasagot ko. Objection, Your Honor. Di ba? Ay, pero in fairness, yung si Mr. Objection, si Attorney Ligutan ba yun? Pareho Oo, sila. kuya. Suba cum laude pala yan. Pareho silang objection. Kasi kahapon, pinag-usapan nga namin ni Jen. Noong ng araw, puro objection yung depensa. Sabi ng mga, puro objection, walang ganyan. Tapos overrule naman ng Ganyan lang overrule. ba? Kinabukasan, yung isa naman ng objection. Tahimik. Tahimik yung Sabi pa ng presiding Alam mo, officer, you look frustrated, Your Honor. Karma is real, no? Di ba? Kasi nga sabi namin ni Jen, hindi kasi kayo nanonood ng mga TV series na Meron pa ako nakita isa sa isa law, pa ha? sitwasyon eh. Isa pa. Yung noted. noted. Ikaw nga, ninoted mo ako eh. Di ba? Pero hindi ko gagawin sa iyo. Maaga, noon pa yun, luman eh. Ay, iba na naman Iba na ngayon, iba na ngayon. Kaya ganyan lang ang buhay, ha? Objection na ngayon. At saka Objection. yung overrule. Objection, Yan. overrule. Objection of the law. Tsaka yung meron pa. Ano Yung daw? pinaka-importante. Yung relevance. Ayun. Di ba? Yan ang mga lumulutang na ngayon ng mga salita. Relevance. May kinalaman po sa impeachment. Yeah. Pero, sabi nga po natin, maaga pa eh. Pangatlong araw pa lang. Kaya huwag sabing tagumpay si ganito. Walang tagumpay ang tagumpay, prosecution, tagumpay ang depensa. Wala ho. Sa mga panahon ito, walang, kahit hanggang matapos din eh. May kaibigan akong ganyan eh. Ano sabi? Tagumpay.
Tagumpay, sabi niya Tagumpay. Tagumpay, bakit Oh, daw yun pala bayad siya. Nabayaran na. Ala niya, Tagumpay siya. Ganon. Let's not judge this too early, no? Don't judge a book. If you're not a judge. Okay. Yun. Don't judge a book if it's in the bag. Yes. Okay. Pero mag-ingat pa rin ho tayo sa bagyo. Kasi yung iba ay minamalit na yung bagyo. Humina na. Naku, wala na yan. Okay na tayo. Yun ang Hindi habagat po. nga eh. Yes, yung habagat ang problema natin. Yung habagat nga na may problema tayo eh. ayan, Eto, oh. bagyo pa. Nakikita mo yung itong bagyo, di ba? Yung pula Oh, yung malaki. pula, yes. Pero yung buntot niya rito sa baba, yung nasa may Mindanao. Yun yung Visayas, nasa atin, nakadikit sa yan atin. yung hindi part ng bagyo. Pero yan ang dadami daw pagka umakyat pa yung ano. Bubuo siya. Oo, mabubuo. Marami pang pag-ulang malilikha. Oo. Kumbaga sa siguro, para maintindihan natin, parang nagwisik-wisik ka, di ba? Ay, yung pinakahuling wisik mo, yun ang malakas ang tama eh. Di ba? Pero kung ang ating pinag-uusapan, Nelson, Kuya Benny, ay ang baha na yan, maging sa Quezon City at hanggang ngayon, ano, maraming binabahang lugar. Dito lang sa Metro Manila at katabing probinsya. Pero alam nyo ba, pinoproblema ngayon ng Magat Dam at saka ng NWRB? Ano? Patuloy po ang pagbaba ng tubig sa mga dam natin. Baka butas yung dam. Baka may tagas. Kulang Ako sa tubig. Sa tingin ko, may tagas yun siguro, no? May tagas yun, no? Kaya, di ba? Alam ko na, effective bang ano dyan, flood control? Ayun. Ayun, sa tingin ko dyan nabuhos ang flood control. Kasi nagmamakaawa na itong si Administrator Sibilio David. Pwede ba magtipid kayo sa paggamit ng tubig? Walang tubig dyan. Si Bill. Tama, Bill. Bill David. Sabi niya, talagang kung kinakailangan magrarasyon na tayo ng tubig at maraming ilan parang lugar sa probinsya, ang binabaan na ang yung supply. supply at inalis na yung kanila sa inumin, Yung pati allocation. sa allocation daw po sa irrigation, sapagkat ang concentration na yung inuming tubig dito po sa Metro Manila. Saan napupunta ngayon yung tubig na dala-dala ng buhos ng ulan no isang gabi dito sa Quezon City, sa Malabon, sa Nabotas, halos buong Metro Manila. Talaga namang ginulantang tayo at marami ho ang kababayan natin nagreklamo. Sandali lang ang ulan, binaha na kami. Paano kayong binaha samantalang yung Magat Dam Kulang. at saka yung Lamesa Dam kailangan ng maraming tubig. Nagmamakaawa, please lang ibuso maraming tubig dito. Yun ang ating ironically ay problema pa rin natin tubig. Matagal na sinasabi yan na talagang kukulangin tayo sa tubig sa bilis ng pagdami ng tao, lalo na rito sa Kamaynilaan. Abay talaga nga naman kukulangin tayong tubig. Ngayon, ang plano is magtayo ng mga dam para nga naman meron tayo. Alam mo, hindi natin kailangan i-control ang flood. Ang kailangan natin, ipunin yung flood water. Yan, mahal na maipon. Matagal na natin sinasabi yan eh. Kaya nga nanggigigil si Bono nung sinabi ko yan eh. Kaya yun, siya nasa pwesto, ako wala. Ano sabi ni Bonoan? Ano sabi ko, no? Ayun na, yung flood control siya ng flood control nun. Di ba? So ang iyong tsorya, hindi mo kailangan kontrolin ang flood. Hindi mo dapat kontrolin ang flood. Ipunin mo. Dahil Tama. kailangan ng tao ang tubig eh. Totoo, tama yun. Yan Ngayon, din yung sabi ni Senator Marcoleta, di ba? Noong una nating na pag-usapan yung flood control, na di ba gumawa siya ng yung impound na tubig. Tama, oo. Sa halip na yung Impounding. baha, pumunta sa mga bahay, sabi, hindi, ayaw ko nga ng flood control, wala ako niyan eh. Ang ginawa niya, doon sa isang bayan, sa Cagayan, Cagayan di area, ba? water impounding water area. impounding, parang nagagamit ng mga magsasakang walang patubig. Yes. well, ngayon, Oo nga. isisisi na naman natin sa gobyerno yan. Wag naman po. Kanina natin sisis. Alam mo, saan natin pwede rin sisi yan? Ano yan? Saan yan? Doon sa mga taong labas. Yung mga makakaliwa. Bakit Tao na naman? ba? Magagalit sa atin yung mga yan. Bakit? Oh, Dahil bakit? nagtatayo ng dam, sila yung Umaharang. Ayaw nila yan. nila magtayo ng dam dahil nga naman yung kanilang mga kutaryan ay Maapektuhan. makukubkob ng mga ganun ba yan? militar. Oo. Magkakaroon ng presensya ng military, no? Yes. At ganun. yun ang isa sa malaking dahilan kung kaya't yung mga right of way ng mga dam o yung mga talagang pagtatayuan ng mga iipunan ng tubig ay hindi matuloy-tuloy. Kaya Hindi pala- naman problema yung pag-iipunan mabilis yun eh. Oo. Yung pagdadaluyan mula doon sa dulo ng bundok, sa taas, pababa,
dito sa Kamaynilaan o sa mga syudad. Oo nga, no? Yun ang sitwasyon na hindi alam ng taong bayan. Ang alam ng taong bayan, pinagtatanggol dahil nga naman yung Meron daw mga katutubo yung daw. mga katutubo. Masisira daw ang ating ecosystem, di ba? Lalo ngayon, Sierra Madre, yun ang sinasabi nila, di ba? So, yan yung sitwasyon natin. Again, siguro naman kailangan balansehin natin yung development at saka yung environment. Di ba? Well, alam natin na kadalasan kasi gaya niyan, pag tinanggal mo yung puno, gaya nangyayari ngayon sa dito yata sa may Quirino ba yun o sa Ross Boulevard na tatanggalin yung mga puno. Quirino area, Quirino Avenue. Let's try to be honest to the people na kapag tinanggal mo yung puno at sinabi mo doon sa proposal mo sa proyekto na ito'y bowling, ibig sabihin yung kukunin mo pati yung ugat. Yes, Tapos ililipat mo yung buong puno. Panindigan mo na kaya mo. Ngayon, kung hindi mo naman kaya, abay panindigan mo yung sinasabi ng batas na bawat isang puno, ilang daang seedling ang kailangan itanim mo para kapalit niyan. Palitan yan. Ngayon, kontra sila doon, ayaw lang, naku, 100 taon na yan, hindi pwede, ganito. Hindi maaari yun dahil kailangan po nating umaseso. Tapos pag nag-traffic, Yung development, yung development, tapos pag nag-traffic, ano mangyari dyan sa kalye, isisisi nyo na naman sa gobyerno. Lalo ngayon, di ba, yung may puno, hindi mo mapalapad yung kalye. Hindi. Hindi mo mapalapad ng kalye. Kaya ang ginawa ng ibang motorista, binabangga yung puno, patay. Yung puno. Hindi, motorista. Yung motorista, patay din. Bantakin mo, ayaw. Kasi hindi na nakita. Nasa gitna pa tayo niya, karsada mo, nandito na. Pero yung puno mo, kasi may mga batas tayo, paano mo tatanggalin yung puno Di ba? Yun po, Kaya tama ka, dapat balansin din natin yung development at saka yung environmental. Pinakamabuti, maglakbay tayo, Kuya Benny, Kuya Nelson. Para makita natin yan. Maglakbay tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa. May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. Ito po, The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Nako, very convenient. Sa dami po ng stores nationwide at lagi pong kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwedeng-pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. I-download nyo na ang Pure Gold mobile app. Bati muna tayo. Mga taga-riyan daw po sa Australia, nanonood sa atin. Sabi ni Kuya Kaloy de Jesus, Jen, pakibati naman po ang Arman at Liberty Austria ng Fremantle, Western Australia. Apelyido pala yung Austria. Arman at Liberty Austria. Na Fremantle. Pero po ay sila ay nasa Fremantle, Western Australia. Ayun. Akala ko nagkagulo-gulo ako. 27th wedding anniversary po nila bukas, Friday. Yun, kamusta na rin po sa mga taga rito sa Perth, Australia. Pagbati po mula kay Kuya Kaloy at Ate Rose de Jesus. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan at magandang hapon mula po naman sa bansang Pilipinas. Yan, buti naman at pinanonood na tayo ni Henry Monsones. Ba? Nakasama rin natin sa Lions Club at ni Jeff Segovia. And of course, hindi naman sumasablay sa atin si Chairman Dick Ching dyan sa Chinatown. Ayan. Happy birthday daw po kay Miriam Teres de la Cruz ng Tondo. Mula kay Kuya Joshua Jimenez. Yan. Ba? Si Governor Winnie Bico ng District 301A2 ng Lions Club ay nanonood din sa ating Ba? kasama ang kanyang may bahay na si Rodante Bico. Ayan. Mga taga Lions Club, makatutok na kayo sa atin, ha? Yes, sa Batangas naman to. Ayan. Mga ito naman, taga Sterling, Western Australia pa rin. Pwede bang makisuyo? Pakigreet naman po ang uniko iho ko na si Terence Renren Ramos. Yeah. Happy birthday po tomorrow, July 8. At ang aking pamangkin na si Esli Icaranom, July 9. Lagi po nanonood ng programa, umaga, hapon. Maraming pong salamat at good luck po sa inyong tatlo. Mula po kay MCCM. Ayan. Ang ganda naman na suggestion ni Kuya Edpel Nelson, Kuya Benny. Ano? Sabi niya, ang water reservoir, ilagay natin sa Congress. Yun. Para doon po maglango yan ang mga buhay. Dadami yan. Tapos gagawin nating lechon, no? Yun, oo. Para mabuwas-buwasan. Ayun, ang ganda. Bigyan naman natin ng benefit of the doubt siya. Ay, ano gagawin natin? Oo, hindi naman lahat. Meron lang. Hindi na magpakain ng buhaya. Yung hindi... Alam mo yun nangyari kay Congressman, sino yun yung Congressman na Barsaga? Kiko. Medyo na-generalize lang yung mga kasama niya. Doon lang ako hindi sang-ayon. Pero doon sa, alam naman natin, na talagang merong nagkalat na buhaya dyan, no? Pero yung iba toko. Ano to ko? Kapit to ko? Hindi, kapit toko lang. Kapit Maliit toko. lang. Ayun. Yung Maliit iba na naman, buhaya. ano pa lang. Yung, bayawak pa lang siguro. Bayawak pa lang, oo. Kaya nga, ang ganda na Ba't sa mo naman tawagin ng buhaya yung bayawak? Sakit yun. Ayun nga. Di ba? Kaya ang ganda na suggestion nga. Kaya yung water reservoir, dyan na rin po natin ilagay sa Kongreso. Para lagi silang sagana sa tubig. Kuya Edpel, i-recommenda po namin itong inyong, inyong pong kahilingan. At baka papagbigyan tayo. Opo, ayan, Padala makapagbigyan namin tayo. sa Senado. Yan, ha? At binabati din ang ka-Erds Augusto ng Calamba City at ka-Neil Laput. Ang bumabati po ay ang Abbas family. Yon. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ang mga taga-Canada naman, mag-asawang Frank Bognosen at Evelyn Lucia Pau Bognosen. Ayan. Ang ganda ng pangilid na Bognosen. Happy birthday po kay Jewel Alia Jose Pastor. Binabati po namin ang Pascual family at Jose family ng Bantog, Ordaneta, Pangasinan. At happy birthday sa araw na ito. Si General Abed Dula. Birthday pala sa araw na ito. Ka-Abed? Happy birthday! Wala kayong kakibo-kibo, ha? General pala yan. Birthday niyo pala. At ang tawag sa kanya ngayon ay General Abed Dula. Yan. Yan. Ramdam mo ba yung birthday niya?
Hindi pa kasi maghahanda ata si Kuya Dennis Suliman. Yan. Ipaghahanda daw ang Kuya Abedula. So, mararamdaman natin yan. Mararamdaman Yun. natin. Ikukwento daw sa atin kung ano yung mga handa. Hindi, mali. I withdraw. I withdraw. I Yes. withdraw. Yeah, usungin yan. Yes. I withdraw. Sa ATM. Hindi, sa family planning. Family planning. Yan. Withdraw. Di ba? Okay, happy viewing ka Jeffrey Alvarez ng Senior High School Registrar. Ayan. Nakatutok din sila ngayon sa atin. Ayan. Bukod sa mga flash flood na yan, ano pa ba ang mga maiinit na issue ngayon, Nelson? Ay, Dapat sundan pa rin natin yung babala tungkol sa bagyo, ha? May pa? Kasi sa ngayon po Patuloy ba ang babalaan nila? Oo, dahil tuloy-tuloy po ang inaasahang mga pag-ulan mula ngayong gabi hanggang linggo na nga daw po ito eh. Oo. Kaya kapag ka daw nagkaroon ng mga pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila, ay humihingi ng pahintulot ang MMDA sa mga mall na kung maaari ipagamit yung mga parking spaces nila. So, sa madaling salita, hindi pa tiyak na ligtas ang ating bansa dito sa super typhoon na ito na humina Tama. at naging typhoon. Hindi pa sila Hindi pa tayo safe. hindi pa. Dahil may kilala akong safe na kulong. Yun nga. Yun na nga. Kaya ang sabi ng MMDA, mananatili ito mula ngayong gabi ng June 9, July na ngayon, di ba? July 9 hanggang matapos na ang pananalasa ng bagyo. Ayan, dahil baka nga naman biglang may surprise dyan ha? So ito ay pagbaha ng tao. Ng tubig. Ng tubig, sorry. Baka may surprise sa EDSA na Sorry po. magpa-traffic na naman. Kasi na yung baha. Yung baha yan, baha. Sorry po. Ito kasi si Joel Gonzales ang gulo eh. So, baha po ng tubig ito, tubig. 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 Okay. Nako. Ang bigat nito pangyayari ito. So natatakot silang bumaha ng tubig sa EDSA. Oo. Kaya ano daw gagawin? Sabi ni Chairman Artes. Mag-rally kayo hanggang gusto nyo. Hindi, yung tubig. Yung tubig. Oo. Magbubukas ng mga mall parking. Yung parking ng mga mall. Pwede mag-overnight parking muna. Mag-overnight parking ng libre. Para hindi Papayag kayo yung mga yan. Hindi, nangyari na yan doon sa Santa Lucia. Ay, Santa Lucia. Pero itong ibang mall na to, negosyo kasi yung parking nila, Kuya Benny. Hindi, pero alam mo naman, napapakiusapan naman yung mga yan. May mga humanitarian reasons. Meron ba? Oo. Pagkaano talaga yung malakas Huwag talaga? mo naman sabi sa Congress na naman natin papaparkingin. Ikaw naman. Grabe naman. Oo nga, doon sa House of Open Representatives. space, ang daming sasakyan doon eh. doon, Then saka sa mga mall, sana kung gano'n na gagawin, overnight parking, ilibre nila. Sana. Kasi dyan, pumapatak ang metro mo pagka lumagpas ka ng 3 oras eh. Kaya nga. Di ba? Yung first 3 hours. Sana, kasama na rin po sa utos si Chairman Artes na ilibre. O kaya, yung first 3 hours lang ang babayaran. Di ba? Kung merong pagbaha ng maraming tubig. Eto Diba? pa, Jen, bukod sa MMDA, alam mo ba na ang Philippine National Police ay nasa heightened alert na ngayon? Baha ang pinag-uusapan. Ano naman ang kinala? Rescue siya, magre-rescue. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng maraming Baha! tubig. Baha nga Yan, naman. Baha. Ayun. Dapat lang heightened alert. Ano ha? Sila Kasi daw mga maglilimas rescue. ng ano. Ah. Sila maglilimas. Ayun. Tama-tama. Sapagkat meron tayong bagong CABSEC. Sa katauhan po ito ni dating DLG Secretary Benhur Abalos. Siya na bang mag-ano dyan? Magaling yan. Siya na Magaling ba yan. kukumpas dyan? Ayan, siya na po ang kukumpas sa lahat Di ng ba mga si cabinet secretary. DILG Secretary John Vic Rimulya? Ay, mag-aagawan na ba sila? Hindi, mas mataas ito kasi siya ang sekretary ng lahat ng sekretary. Hindi. Ako ang mag-suspend din ng klase eh. Sabi ni John Vic. Kapsek, di ba yan yung kapatid sa Ilocano? Kabsat yung kabsat. Kapsat ba yun? Kapsat. Sorry, bali. Ala ko, Ano ang kapsat. posisyon niya, Jen? Cabinet Cabsec. Secretary. Actually, tawag yung Secretary to the Cabinet eh. Yan ang original na tawag dyan eh. May problema, Jen. May bakit?
Dahil noong ipinalabas ng Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order number 1 noong pag-upong na niya, June 30, 2022, binuwag niya ang 2 opisina. Yung una ay ang Presidential Anti-Corruption Commission. PAOK. Ibig sabihin, PACC. PACC, Oh, tama. yung dating hawak ni Huwag Belica. nang investigahan ng corruption Oo. at yung mga nangungumisyon. Buwag ng PACC. Ganun ba? Okay. Pangalawa, Yan yung kay Belica, no? Tama ba? Kay Belica, alam mo ba kung ano pang binuwag niya sa EO number 1? Ano yon? Ang Cabinet Secretary, Office of the Cabinet Secretary. Ganon. Baka yung office lang, pwede na may tayo ng bago. Hindi, kung Hindi, binuwag na niya, kung... Baka binuhay. Baka binuhay. Hindi ko nga alam kung naglabas ng bagong executive order. Na binubuhay yung pagbuo ng CABSEC. Siyempre bubuhayin yan. Oo nga. Kaya lang, nauna nang nanumpa eh. Oo. Ibig sabihin niya, nagkaroon siya ng floating o paano? Paano kaya yun? Binuhay na. Oho. Binuhay na. Kasi siya magiging sekretaryo. Dati yan kila Ibasco, no? Si CABSEC, Ibasco. Ibasco. Pero, di ba dapat sa papel, malinaw na mayroong posisyon gano'n, di ba? Yes. Oo. Since siya rin naman na nagbuwag niyan, maaari niya namang i-reactivate ulit. Ayan daw yung paliwanag dyan. Anong paliwanag? Binuwag po ng Pangulong Bongbong Marcos ang Office of the Cabinet Secretary noong 2022 sa pamamagitan po ng Executive Order number 1. Gayunpaman, binuhay niya ang posisyon noon pong July 2026. Ayun pala At itinilaga si Benhar Abalos bilang bagong CABSEC. Ayun. Baka si Abalos lang ang binuhay. Yung opisina, patay pa. Dapat meron ding kaakibat na hindi ba? Kasama yun. papel. Oo. Kasi kung naglagay ka ng tao, pinatay mo na pala yung opisina, dapat nga may paglilinaw yan. Kasi di ba automatic, di ba? Kung naglagay ka ng tao, automatic nabuhay yung opisina. So, ano magiging gampanin ngayon ni CABSEC Benhar Abalos? Ay, siya yung siya yung mamamahala doon sa kapatid di ba? Kabsat. Kabsat. Siya yung laging Ito, kasama raw. nilinaw po ng palasyo na hindi na ang pamamahala ng mga pagpupulong ng gabinete ang pangunahing trabaho po ni Abalos. Ano nang gagawin? Inatasan siya ni Pangulong Bongbong na maglibot-libot sa buong Malacanang Malacanang lang? at buong bansa. Yeah. Yun. Upang tiyakin na talagang nakakarating sa mga ordinaryong Pilipino ang mga serbisyo at programa ng gobyerno. Yan. Ayun. So, ikot-ikot lang siya. May kasabihan tayo niyan Pasyal-pasyal ka muna. Ayun. So, nagpapasal-pasal siya. So, sa nangyaring ito, aasahan natin na may mas magandang pwesto pang naghihintay kay Cabinet Secretary Benhar Abalos. Dahil alam naman natin magaling yan. Sandali lang. Kung ilagay mo nga uli kung anong posisyon niya, basahin Ano natin yung magiging trabaho? paliwanag. Again. Ilagay mo uli. Maglilibot Kasi daw siya. May papansinin lang tayo, ha? Oo. Pakilagay mo uli. Basa. Maglilibot daw siya sa iba't ibang lugar ng Yung ating paliwanag bansa. mismo. Yan mismo paliwanag nila eh. Oo. Para Pakibalik mo nga sa prompter yung gano'n natin. Yan. Inatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, yun muna. Yan. Bagong tungkulin. Ayan. Bagong tungkulin. Yan. Nilinaw po ng palasyo na hindi na lamang ang pamamahala, Hindi na, walang lamang. Hindi na. hindi na ang pamamahala ng mga pagpupulong ng gabinete. Kasi dati nga, ang trabaho ng cabinet secretary to the cabinet yan eh. May meeting tayo, mga cabinet secretary, hindi kayo, ganyan. Punta kayo. So hindi lamang daw yun ang magiging, hindi na yun, magiging trabaho niya, hindi na yun. Ibig sabihin, Jen, kung hindi na yan trabaho mo, bakit cabinet secretary pa rin ang posisyon? Di ba? Dapat iba na. Hindi, baka naman binigyan ng bagong tasking. Kaya bakit? Kahit cabinet secretary, dapat sa cabinet ka, di ba? Oo. Yun ang trabaho mo. Halimbawa, ako ay operator ng elevator. So, elevator secretary ka. Sige, ikaw ang operator ng elevator. Ano bang trabaho ko? Magwawalis ka ng hagdanan.
Di ba mali yun na, bakit ang trabaho ko cabinet secretary pero hindi yun ang gampanin ko, di ba? Kung ano yung pangalan ng posisyon, dapat ganun ang gampanin. Kaysa naman bumuo pa ng bagong departamento, hindi, ayun na lang siguro para... Hindi ito buwag nga ito. Baka dito na natin nakikita yung pagtitipid ng administrasyon. Buwag na nga yung cabinet secretary. Office So of dapat Cabinet kung Secretary. binuo mo yan pa rin yung trabaho niya. gampanin. So kung ginawa mo siyang taga-ikot at sinabi mo sanang siya ay magiging Secretary of Rotation. yun. Oo. Sa reporter, Di ba? Secretary ng Orbit. Orbit. Ay, orbit. Disgrasya. Hindi ba dyan? Di ba, ano ba ikaw, secretary? Pero basically, if you will ask me about kay Secretary Benhar Abalos, sa galing niya, no? Magaling, tama. Wala Talagang namang duda. inagapan lang siya ng Pangulong Bongbong Marcos na dito ko muna. Sayang dito ka din sa naman tabi kasi ko. Kumbaga sayang din kung hindi sa bibigyan ng trabaho no? Oo, kasi, di ba, naging matunog na siya ang magiging executive secretary. Yes. Pero ako dyan, hindi ako papayag ng gano'n. Na binigyan mo ako ng posisyon, o ikaw driver ka, ha? Oo. Ano mo magiging posisyon ko? Itutulak mo lahat ng mga masisiraan. Hindi, mas okay nga yun. Isa naman, ikaw driver ka, ano ang gagawin ko? Sayaw ka lang. Kaya nga, Di ba? di Mas ba? masama naman Bakit yun. mo ko tatawagin cabinet secretary kung hindi naman ako cabinet secretary? Well, ganun pa rin. Ang sinasabi nga is cabinet secretary pa rin siya. Aha. Yun nga lang is, Iba na yung trabaho. well, hindi naman sa iba. Hindi, Kundi, sabi, malinaw, hindi na ang pamamahala ng pagpupulong. Ibinaba na nga yung- yung kanya eh. kasi yung Yan ang paliwanag ni Jose Claire Castro, di ba? baka Paliwanag niya yan baka eh. hindi alam ni Yusek. Bukas lilinawin niya yan. Ganun naman yan. Lilinawin niya bukas. Bayan na ganito. Pag nakita ko si Yusek Clark, yun ang unang-una ko tatanong. Ma'am, pakiliwanag nyo nga Siguro po. madalas kayo magkita, no? Oo. Pakiliwanag nyo nga po. Ano bang talaga magiging trabaho ng Secretary Benhar Abalos? Yan. Bakit yung pa tinawag na cabinet secretary? Kung hindi naman yun ang magiging trabaho niya, di ba? Ayan, Hindi sana, yung kung anong trabaho niya, nilagyan nyo na ng pangalan kung anong magiging trabaho. Pero ako, basically, personally, sa nakikita ko is, inon lang, malaki kasi may tutulong yan sa Pangulo. May magagawa, no? Oo, Ano, may eh, magagawa. Dahil magaling eh. Ibig ba sabihin, inuuto lang nila si Benhur? Hindi, ako Hindi din. naman, Ako hindi naman, naman. ginawa ko dapat yan. Yun, kasi hanggang ngayon, wala tayong advisor, political affairs. Hindi, yung presidential assistant or advisor On political on affairs. political affairs. Kasi dati meron ganyan. Meron yan eh, hanggang ngayon. Actually, hindi naman binuwag yan. Pero pagdating ng Pangulong Bongbong, hanggang ngayon, hindi siya naglagay ng presidential advice. Ano yan, ang cabinet lang position yan ha. Kasi kung mag-iikot lang naman siya at titignan ang trabaho at mga ginawa ng Pangulo, mga proyekto, malaking posisyon yun. Di ba? Sa aspeto na political kasi yan eh. Political affairs din yan kung pag-iikot siya sa iba't ibang lugar. No? Tama. Oo. Bayaan nyo. Liwanagin natin. Oh. Ba't baka may paliwanag pa si Secretary Secretary Yusek Claire Castro. Yan. Ito daw, may paghahaba pa yan. Ito pa. Dagdagan pa natin. Nalalaga, ay wala, bilang pinatakbo mo ng mabilis. Paano natin babasahin yan? Yan. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si dating Interior Secretary Benhar Abalos bilang Cabinet Secretary. Ayon po sa Malacanang, Ibang version na naman to. mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaasahang manunumpa si Abalos sa kanyang bagong tungkulin ngayong araw. Nakapanumpa na, pinapakita natin yung picture. Tapos na. Sinabi po ni Auntie Claire na tutulong si Abalos sa Pangulo sa pamamagitan po ng pagbibigay ng maagap, mahalaga at estatehikong payo hinggil sa mga usapin sa loob at labas ng bansa. Advisor. Ayan. Advisor dapat yan. At maging sa... Presidential political. Tama yung political. Tama. pwede yan. Hindi lang political, kundi sa lahat ng advice. Lahat na advisor. Advisor to the advisor, no? At maging sa mga problemang lokal. Ano pa? Maaari din manong italagaan ng Pangulo si Abalos bilang kanyang kinatawan o tagapag-ugnay sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan. Coordinator. Yeah. Coordinator yan. Oo. Mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon at partido pampolitika. Kita nyo na? Lahat Mga civil society organization at sectoral groups tungkol sa usaping politikal. Alam ko na. Di ba? Political advisor nga yan. Alam ko na. Ano pa? Ang tamang itatawag dapat kay Benhur Abalos ay hindi cabinet secretary. Ano dapat? Vice President of the Philippines.
Hindi, binoboto yun eh. Hindi tinatalaga yun eh. Hindi Papalitan. Hindi ba? Matatanggal na daw eh. Hindi ba? hindi siya pwede. Hindi siya pwede maging vice president, ano? Hindi, sa tungkulin, parang gano'n eh, di ba? Oo nga, bagay, ano? Oh, yaman din lamang kanya. Wala Papaalam tayong... na tayo. Ang dami na natin problema eh. Pinoproblema pa natin. Pinoblema pa natin Pati si Benar Abalos. tatawag kay Secretary Abalos. Pero tama naman ha. Kay Secretary Abalos, wala tayong problema eh, di ba? Yes. Doon lang sa posisyon na pangalan. Pero sa husay nga, wala tayong pag-usapan. Kung ako tatanungin nyo talaga, since naging matunog na siya yung ipapalit na executive secretary, nakikita ko naman na talagang ayaw rin sayangin ng Pangulo yung galing naman Oo. ni Ralph Recto. Kaya Hindi naman pwedeng ang tanggalin. ibig mong Hindi sabihin dito, mabitawan. Oo. Yun ang nakikita ko. gustong-gusto na ng Pangulo na palitan si Recto, hindi lang niya magawa. Hindi, At ang hindi talaga. nagpapalit niya dapat ay si Hindi nga, ayaw Benor nga eh. Abalos. Ikaw Ayaw nga, kaya nga binuksan uli yung ano eh. Kaya nga, Gumawa ng bagong Kasi opisina. gumawa na opisina Oo. para hindi sila mag-away. Oo. Pero yun, Siyempre, doon naman sa DILG na lumutang din. napapalitan. Napapalitan. Oo. Hindi rin pwede dahil... Malaki na puhunan. Hindi, mahalaga. Mahalaga. Mahalaga si John Secretary Vic John Vic. Remulla Oo. sa ating Pangulo. Yun yun. Pero mabibigat yung mga pahayag ni John Vic itong mga nakalipas na araw. Ha? Anyway, Ano ba mga naging pahayag huwag niya? na natin balikan. Uminit ang ulo ko eh. No, ha? Good, okay. Ulo ko. Parang gusto lagi makipagbabag ni John Vic. Ano? Anyway, ayun po ang kanyang diskarte sa mga bagay-bagay na yan. Bayaan na po natin siya. Ha? Ano Pero ba? ano nga ba? Ano nga ba? Ha? Ano ba? Sa ibang araw. Okay. At ano lang sa ganun huwag tayong huwag tayong umitang ulo. Ha? Ano pa bang meron kayo dyan? Mamaya kasi inihahanda na natin ito. Mamaya nyo na pag-usapan itong update kay Senador Dante Marcoleta. Ayan. Hindi, pero kayo ba? Ano daw ang naging obserbasyon ninyo doon sa 3 araw na impeachment trial? Ano ha? Kasi ngayon sa social media, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang pananaw ng ating mga kababayan at mga tinatawag nilang mga legal luminaries ay nagbibigay din po ng kanilang mga opinion. Kaya ako, sabi ko nga, suggestion ko lang dito, Benit tsaka Nelson, sana yung mga abogado, mga hukom, mga may kinalaman sa batas, sana i-guide din nila ang taong bayan. Sabihin nila na, sana po kapag mayroong nagtanong sa inyo, ay maaga pa po masyado para tayo ay magbigay ng ating sariling konklusyon sa mga pagdinig na ito. Yes. Pero hindi. Sila mismo ang nangunguna sa pagbibigay ng kanilang mga opinion O lamang na si ganito. na para bagang manok Pansiro. nila. Oo. Di ba? Ang dating para itong mga sabungero na manok nila, yung nagsasabong doon sa ruweda, di ba? Mali eh. Pero basically, alam naman natin ang objective nila riyan. May Mind mga... conditioning. Yun na nga. Kinukondisyon ang utak ng tao na lamang si ganito, lamang si ganyan. Para nga naman kapag labag doon sa nakitang tunay na ebidensya, yung magiging desisyon ay sinabi, hindi, lamang na nung una pa lang. Diba? Pero yan ay mind conditioning kung tawagin. Pero alam nyo, ang tunay na napansin ng tao dito sa ginaganap na proceedings na ito, Oo. ha? Well, pagkarating sa depensa, meron talagang star. Ay, Sa syempre. prosecutor, meron ding star. Hindi pa star. Oo. Ha? Pa-star. Pa-star ba yun? Oo. Okay. Pagkarating naman doon sa sa Judges. presiding. Oo. Hindi, wag mo na yung judges. Presiding. Oo. Meron ding star. Kasi dalawa sila eh. Anong klase yung isang star? May isang... Silent star. Isang silent star at isang falling star. Hindi, wag naman pangit namang sabihin yun. Oo. Ano yan? Rising star. Rising star. Okay ha. Sige, Diba? sige. Kumbaga, bawat tao ay may pagkakataon pang kuminang. Diba? Ayun. Pero ang problema natin, pagkarating doon sa mga judges, May pa-star din, no? hindi, wala tayong makitang yung, kumbaga yung magdadala at magsasabi, tama to. Di kasi although ngayon obserbahan ninyo, may mga abogado din namang senador. Pero parang wala nag-practice sa kanila eh.
hindi talaga nila pinractice yung kanilang pagiging abogado. Litigants. Hindi sila naging litigants eh. doon sa Karamihan hearing, sa kanila, nakapagtapos bilang abogado. Pero sila ay humarap sa korte. Ewan ko hindi ko po alam. Namuliti ka. Halimbawa, Chis Escudero. Si Chis Escudero ba nag-practice bilang abogado? Abogado siya, di ba? Halimbawa ay Kiko Pangilinan. Di ko lang din alam, Yung Bam Aquino, senador si Bam Aquino, di ba? Senador, abogado ni Senador Bam, di ba? Pagkakalam ko, senador siya, senador, sabi, abogado siya. Si Bam, hindi abogado. Di ba abogado si Senador Bam? Hindi. Oh, Lito Lapid, alam natin. Si Lito Lapid, Lito abogado yan. Judge pa nga yan eh. Napanood ko yan eh. Kaya Lito pala- Lapid, lawyer yan. Kaya Sabi pala ang nga. tawag sa kanya, Supremo. Oo nga, oo. Kangaroo Court nga lang yung dun sa pelikulang napanood ko. Oo. Pero yun ang naging problema. Hindi sila naging litigants, hindi sila humarap sa korte. Hindi, well, again, hindi ko po matyak kung sino sa kanila. Hindi kagaya ng Senador Marcoleta, nagsimula talaga doon sa pakikipagbakbakan sa korte. Di ba? Practicing talaga. Practicing lawyer talaga. Yan, tama. Yan ang tama pala. Practicing lawyer. Practicing lawyer. Yan ang tamang termino. Oo. Baka yung iba hindi nag-practice. Hindi. Kaya hindi sila perfect eh. Kasi practice makes perfect. O kaya nga Oo nga, binabati no? natin si Alex Ayala. Lagi nagpa-practice. Yun, perfect niya. Nape-perfect niya. Oo nga, galing, Kaya practicing lawyer, kapag ka Yes. nagpa-practice ka, practice makes perfect. Oo. Kaya maraming nanghihinayang Kung nandun lang anya si Senador Marcoleta, iba sana ang takbo ng pagdinig. At baka masigit tayo maraming natutunan. May sinasabi sa ganyan. Ano sabi? Ang saya-saya. Ayun. Di ba pag nandun? Kasi magagaling yung prosecutor, depensa, yung judge, yung presiding officer, at magaling din yung judges. hukom, Di ba? Ang ganda sarang tingnan. Kasi wala na tayong Joker Arroyo. Di ba? Wala ka ng Ernie Maceda. Tanyada. Di ba? Yan ang mga talagang Salonga. Hubito Salonga. Di ba? Yan na naman kung wala niyan. Meron naman tayo Erwin Tulfo. Di ba? Ayun, yung matindi rin yan. At nagkaroon ng 30 minutong katahimikan. Susumbong ko kayo. Kanino? Sumbong ko kayo kay Tulfo. Lagi ako nami-mental block kayo. Hindi ako makaribat sa mga issue na pinag-uusapan natin. Hindi, pinagagaan lang po namin ang damdamin po ng ating mga manonood dahil napakagulo na po ng mga pangyayari na kapag nakikita mo na stress ka. Pero kapag saga ng mamaya ng inyong pinanood, abay, stress ka na, natatawa ka pa. Teka lang, ano ba yung ibinasura ng COMELEC sa kaso ni Senador Dante Marcoleta? Hindi yata. Kasi bagamat ito nauna na ito, inapila ata ito inapila ito, di ba, ng grupo na sa COMELEC. Anyway, mamaya, balikan natin. Eksakto lamang po ukol sa usaping ito at ano magiging epekto siguro nito sa kasalukuyang kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. O paano? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Iba natin. Ay, patuloy po ang Saganang Mamamayan. Bati muna tayo, Kuya Benny. Para doon sa mga patuloy na nanonood sa atin ngayon. Yes, bati-bati. Alam mo bang mayroong nanonood sa'yo na sabi dito, crush ko si Kuya Benny. Ha? Talaga naman, no? Pakisagot ka, I love you too. Ganun na agad. Kaya lang, lalaki Diretso. yata. Lalaki yata. Ay, hindi, Ayun, babae. yun. Babae ito. Ganyan. Nangyari na sa akin. Si Jen Jen. Yan, Jen Jen. Jen Yan. pa pagkarating, Jan pala. Islang lang yung basa natin. Jen Jen ito sa iba yung dagat. Yan. Ayan, no? Ikaw, may babating ka pa? Oo, siyempre, nanonood din sa atin ang mga miyembro Yan. ng Remate Volcadas Bowling Club. Uy. Yan, si Alberto Nase, kasama ang kanyang dalagang anak na si Catherine Nase. Yan, laging nanonood sa atin to eh. Di ba? And of course, binabati natin ng Palladium 10-Pin Bowling Association Bering Center Open Championships na ginaganap ngayon dyan sa
Palladium Bowling Center. Aba. Nabati natin ang kanilang Pangulo na si Michael Sia, no? Na talagang napakagaling. Siya na lang ang talagang naparami niya uli itong PTBA. Yan. Yan. Congratulations. Ang sabi naman ni Patrick Magsino de la Rosa na nasa Spain ngayon, salamat po! Napapasaya po ninyo kami dito sa Spain. Yeah. Pansamantala naming nakakalimutan ng flood control scandal. Yeah. Pero kapag ka hindi namin kayo napapanood, muli naming napapanaginipan ng flood control. Kaya sana po lagi kayo magprograma. Ayan. Para ho hindi kayo may stress. Yan ang sinasabi namin. Oo. Panoorin nyo lang kami. Yung scandal na lang pong ginagawa namin ang panoorin nyo. Naku po. Ito po hindi naman sa... Tayo po rito sa Saganang Mamayan ay kinukuha lang natin ang pansin. Especially ng mga taong concern sa amin pong mga sinasabi rito para ho magising at maibalik o maibigay yung tunay na serbisyo na tama lang na ibigay sa taong bayan. Aha. Kawawa na no? Totoo. O para bang very helpless na yung mga tao ngayon, no? Parang kung ano yung nakikita mo, tanggapin mo na yan na yun. Diba? Ganun ba dapat? Ay, hindi dapat ganon. O, diba? May batas tayo eh. Yes. Oo, dapat nasusunod yung batas natin. Di ba? Meron tayong taong bayan na kahit paano kailangan na pagsilbihan. Lumalabas ngayon na parang bang gatasan natin yung taong bayan. Nako po. Oo. Di ba? Huwag ganon, ha? Oo. Kaya pati naman muna natin ang mga taga-distrito ng Albay. Ba? Kumusta naman yung Mayon? Sana hindi sumunod kay Canlaon, ha? Yeah. Si Canlaon nag-alboroto Nanonood po't laging nakatutok ka Floro Diocales. Yeah. Ganon din sa Agustin family at Pangan family na nandyan naman po sa Mandaluyong. Marami kasi po ang kumusta, Kuya Benny. Ano na, kumusta na ba si Senador Dante Marcoleta? Mula nang siya ay ma-confine, kasi dinala po siya sa PNP General Hospital at ngayon ay nandoon pa rin. Ang sabi po ng mga manggagamot doon ay mananatili pa rin po doon si Senador Marcoleta sa PNP General Hospital dahil siya po ay inoobserbahan sa kanyang medical condition. Sabi po ni Dr. Lieutenant Colonel Bellany Bayani, PNP Health Service ng PNPGH, maliban po sa mild pneumonia, degenerative disc disease, nakita rin sa lab test na mataas ang kanyang bad cholesterol. Ayun. Kasi kulang ho sa exercise si Senador Ang kanyang sports, alam mo ba kung ano? Ano? Chess. Ha? Chess. Nakapagod Oo, hindi. Lagi nakaupo din, di ba? Ay, sa akin, napapagod ako ron. Yung sa isip. Kay isip, Totoo yun. Pero kailangan mong gumalaw-galaw ng katawan. Kaya dapat siguro bowling, no? Matutuhan niya yung iba pang sports. At hinihintay pa po ang resulta ng to the echo para malaman naman yung kanyang kondisyon sa puso. Yeah. Marami kasing nagsasabi, nako bakit naglabasan ng sakit kung kailan naman bakit ganun pagka may kaso, may inaresto? Biglang nagkakasakit. Nagkakasakit kasi ganito po 'yan. Ang mga active na mga tao na busy, hindi naman nagpapa-check up yan di ba? Madalas yan, halimbawa, inaresto, nagkaroon ng warrant, yun ho kasing medical examination, part ng procedure yan Di ba? Bago ka ipasok sa loob. Siyempre. Oo, kasi titingnan kung... Itetest ka naman ng maayos, ilalaboratory ka. Kasalanan ba nung tao na biglang lalabas yung mga karamdaman niya, kung lalo na kung noon lang siya nagpa-check up, di ba? Yan ang problema. Kasi itong mga taong ito, hindi pa naranasan yung ma-stress, ma-aresto no? Subukan yung magpa-aresto para maintindihan nyo Maintindihan nyo kung ano yung sinasabi. Hindi, alam mo talagang, eto, sana obserbahan natin sa tagal natin nagko-cover sa mga politiko. Abay talagang kapag nagtatrabaho yan, walang nararamdaman Yes. Ang inyo pong lingkod nagtrabaho rin sa gobyerno, talagang kahit na tayo may sakit, pumapasok tayo opisina. Diretso pa rin, no? Lakas natin Dahil sa ating serbisyo sa taong bayan. Totoo yun. No?
But of course, yung ikukulong ka, alam mo yung depression, Yeah. yung stress. Yan. Abay, napakahirap gamutin yan. Totoo. Oo. Yan po ang dinaranas ng bawat politiko, bawat taong may kakaharaping malaking problema o malaking bagay. Natitrigger. No? Natitrigger Yung talaga mga yan. itinatagong karamdaman. Yung Oo. iba, sinasabi natin yung, may may kolokyal na salita yan, yung malinggering. Pag biglang nagkakasakit na ganyan, nagmamalinggering lang yan. Oo. Well, nakita nyo naman po sa edad, hindi naman po bata na. Totoo yan. No? Si Senator Marcoleta. And at the same time, nagkaroon naman po ng lab test. Laboratory. Oo. Hindi naman magsisinungaling. Oo, yun, hindi di ba? naman magsisinungaling yan. But of course, kapag yan ay nagsinungaling, at yun ang mga ating mga doktor kinunsintihan, abay, pwede yung kasuhan yung mga yan, yung mga doktor. At saka mapakahirap naman. Oo, na- kaya wala hong doktor mahirap yan. na isasakripisyo ang sarili niya para lang gumawa ng sakit. gumawa ng sakit-sakitan o yung pagmamalinggering ng isang tao. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, Benny. May post siya today o kahapon Ang sabi niya, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Yan, tama. Bawal magkawaran, baka magkasakit. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Senador. Totoo. Kaya nga siya ay umalis ng bansa Dahil ayaw niyang magkasakit habang nakakulong. Diba? Tama yan. Oo, kaya huwag tayong gagawa ng mga dahilan para tayo ay magkaroon ng warrant. Anong ibig sabihin nun? Huwag niyo nang ituro kung sino yung nasa likod ng flood control project. Huwag na tayong magsalita. Hayaan na natin silang magnakaw na magnakaw. Yan ba yon? Abe, nasa inyo po ang pagpapasya kung anong dapat nating gawin, ha? Well, pero sa inyo naman po lingkod, sa atin nakikita, since alam niyo po, sa buhay po natin, nakikita natin na meron tayong mga nakakalaban sa politika, dapat po naman sana, kahapon may nakita ko nagsalita no? Parang si Senator Ping Lacson din yun na sinabi niya na matapos yung mga abi-aberya, dapat tapos na. Tama na, balik na tayo. Pero alam mo, in fairness kay Senator Ping Lacson, yung lumabas na yan, hindi naman siya nagsalitang diretso. No? Maaring gawa-gawa yan ng mga nagpo-post lang sa Facebook, sa TikTok. So, hindi ho natin pwede i-judge din si Senator Ping Lacson dyan. No? At gaya nung sinabi naman yung kay Erwin Tulfo, ano yung nangyari naman kay Senator Erwin Tulfo? Na ang sinabi naman daw kapag ang isang simbahan ay nakialam pa sa politika, kanyang sasaktan ito, meron siyang mga ganong naging pahayag. Igungudgud. Pero igungudgud niya raw. No? Pero pinawalang pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo ito. At meron ding si Anthony Taberna, di ba? Nagsalita rin daw against sa isang reliyon at sinabing merong hindi magandang naging pahayag. Peke. Pero puro fake news po ito. Kung kaya't sa sinabi ni Senator Ping Lacson nung kamakailan lang, na kapag ang isang issue sa Senado ay pinag-awayan, sana pagkatapos noon ay magsama-sama at magtrabaho na muli. Totoo. Malamang siguro ganun ang nasa damdamin niya. Pero etong lumabas na ito, na sinasabi, na para bang nangungutya pa, di ba? Na kapag ikaw ay bawal ang magkasakit dahil mahal ang gamot at bawal din ang magkawaran dahil baka magkasakit. Kung hindi po kayo mismo, Senator Lacson, ang may gawa nito, baka naman po pwedeng pabulaanan nyo rin dahil medyo contradict po ito doon sa naging pahayag nyo na after the fact, dapat po magsama-sama na. No? Ito po after the fact na, nakakulong na po no? Yes. Na doon na sa ospital. Alam nyo, yung sa ospital ka nakakulong, mahirap din Totoo. Oo, yung hindi ka makalabas, hindi ka di ba? Mahirap din, no? Kaya't ito lang yung ating panawagan dito. Baka naman gusto niyo i-deny kung hindi kayo yan. Di ba? At ang isa pang balita po today na lumabas, galing naman ito sa COMELEC.
Ba't wala rito sa atin? Ito, sa huli. Sige, pakibasa mo nga, Kuya Benny. Oo. Itong, ang COMELEC ay sinimulan na. Hindi, hindi, hindi ba? hindi yan mag-iimprenta yan eh. Mag-imprenta. Oo. Ano ba imprenta? Warrant? Usong-uso warrant ngayon eh. No? Ito pong Commission on Election ay tuluyan na ho talagang dinismiss itong kaso ni Senador Rodante Marcoleta dun Yes. sa issue ng undeclared campaign contribution. Dahil sa dalawang rason. Ha? Una, decriminalize na ang non-disclosure under Republic Act 7166. Ayon, no longer punishable as an election or criminal offense. Pangalawa, lack of evidence. Noong naunang sesyon ng ANBAC ng COMELEC, March 2026, nagkaruling na po na there was no evidence that Marcoleta committed an election offense regarding the undeclared funds in his statement of contribution and expenditures. Ayon. Sa COMELEC po yan. Walang criminal offense, walang violation. Pero iba naman yung Sa sandigan. sandigan. Kasi sabi ng ombudsman, hindi, iba ito. Ipapile namin ito. Ngayon nga, ipinail. Kaya yung iba nagtataka, teka muna, itong kasong ito, halos wala na nga dinismiss nga ng COMELEC Pilit pang binuhay. Samantalang yung mga kasong buhay na buhay, meron pa nga hinog na hinog, biglang nahilaw. Biglang nawala. Saan naman nakakita ng gano'n? Kaya po, hindi natin mayaalis sa mga kababayan natin, ang una, magtaka. Bakit ganun? Di ba? Bakit ganon? Kung sino ang naghahabol, kung sino ang nag-iimbestiga ng eskandalo ng katiwalian sa flood control, siyang unang ikinukulong. Pangalawa, nagtataka, di ba? Pangalawa, hindi natin maalis din na sumama ang loob, di ba? Kasi Natural yan. pera ho ng taong bayan yan yung nawala, yung nanakaw, yung pinaanod sa baha. Pera Kasi ng taong bayan. nakita natin ang galit ng tao nung lumabas yung Napoles issue. Ayun, oo. Di ba? Oo. Ilang daang milyon lahat yun. Ngayon, bilyon, trilyon. Trilyon. Oo. Siguro sa tingin ninyo, kung inyong titingnan lang ang social media, baka sabihin, hindi, baka konti lang yung kayang-kaya na, yan ang akala ninyo. Ganyan din ang sinabi nyo nung nakarang eleksyon. Kapag social media ang ginawa mong barometer o sukatan, kung alin ng public opinion na mas malamang sa taong bayan, nagkakamali kayo. Kaya inuulit ko, mga kababayan, kapag ka itong mga taong ito ay hindi na nakapagtempe, baka, Mag-traffic. di ba? Baka meron na namang hindi makapasok ng trabaho. Baka nga. Kasi tayo, Benny, ay observer lang. At tama yung yung observation natin last election na yung iba nang hawak dun sa mataas na ang daming engagement sa social media, Benny. Ang taas ng Google nila, ano tawag doon? Yung hits. Ang taas million sabi Yung followers. Sabi namin ni Jen, teka muna sa social media kasi pwedeng paulit-ulit di ba? Pinaulit-ulit. Pwedeng ilang tao lang yan. Pwedeng kahit hindi butante. Anong lumitaw? Ayun, Trolls. Pagdating ng eleksyon, talo. Samantala, si Senator Marcoleta, pan-17. Yes. Nung lumabas. Sa survey. Nung lumabas, pang-anim. Ang layo, di ba? So Yes. nakikita natin kung ano yung, hindi to, survey na kung manipulasyon. Di ba? Pero before we talk about anything else, gusto ko lang isingit to. Sige. Okay? Ito yung mga bagay-bagay na hindi, this is not about the news or anything. This is something lighter. No? Yan. But Gusto this ko yan. is for our parents, sa ating mga magulang. Okay. Okay? Ha? Your parents won't ask for this. Ha? Hindi nila hindi nila hihingin sa ito.
yung call them for no reason. Diba? Yung tatawagan mo sila na wala namang dahilan. Ay, siyempre. Okay. Oo, ayaw din nilang maabala eh. Oo. Okay? Not only when you need something. Yun. Oo. Yan, di ba? Number 2, listen to the same story again. One day, you'll wish you could hear it one more time. Dahil ang ating mga magulang may edad na eh. Di ba? Kahit paano pakinggan natin. Kahit na, alam mo, para siramplaka na minsan ng magulang natin. Minsan nga, pag ang magulang natin, meron na yung tinatawag na Alzheimer's, Yes. ayaw na kausapin. Ang sagot ng mga anak, hindi niya naman alam na yung sinasabi niya, makalimutan niya mamaya yan. Yun nga yung masakit doon. Kapag nawala yung mga magulang nyo, baka mawala na rin yung paulit-ulit na sinasabing yan. Yung wala na nangungulit. Yes. Oo. Help them quietly. Love doesn't need an audience. Di ba? Susunod, take photos with them. Ang nyo mag-selfie, pag nakikita nyo si Nelson Lubao, tsaka si Jen Subarjaga, pa-selfie kayo na pa-selfie, yung mga magulang nyo, Oo. i-selfie nyo. Di ba? Para namang meron kayong remembrance at maipagmalaki sa inyong magiging mga apo pa. Di ba? Stand up for them when others mock their age, habits, or opinions. Di ba? Paglaban mo, huwag may kahiya yung magulang mo. Make time now. Don't wait for life to slow down. Diba? Dahil darating ang panahon, hihina na yung mga magulang nyo. Hindi nyo na may papasyal man lang yan dyan sa luneta. Tama. Oo. Libre naman. Di ba? Isasakay nyo lang sa inyong sasakyan. Nahulugan. Pwede na. Di ba? Speak gently when they make mistakes. They're learning a world that changed without asking them. Di ba? Usapin nyo ng ng maayos. Dahil kayo, nung bata pa kayo, nung nuknukan pa kayo ng kulit, pinagtitiisan kayo. Yes. Ngayon, nung tumanda sila, kumulit lang ng konti, Ay, wala na tayong pasensya. wala na tayong pasensya. Hindi natin- Minsan, minumura pa natin magulang Hindi, natin. wag yun. Oo, masama po yun. Alam niyo po, karma is real. Baka ho gawin din sa inyo ng mga anak niyo yan. Okay? Ask about their health, their memories, and their dreams. Yan, makakatulong naman po yan para hindi sila magkaroon ng Alzheimer's. Diba? Tell them you're grateful while they're here to hear it. Nga naman. Yung iba, pagka nakaburol na, doon mo maririnig, Nay, Tay, napakabait nyo sa akin, pinalaki nyo akong maayos, Saka nagsisisi, no? Nagsisisi. Wala nang time. Wala na, Wala hindi na narinig. Hindi mo na mahahabol. Habang buhay pa, sabihin nyo kung gano'n nyo karamdam yung kanilang pagmamahal na ibinigay sa inyo. Gawin mo na lahat. Gawin mo na lahat, okay? And the last but not the least, love them loudly while you still can. Ipakita mo. Ipakita Huwag ka mo. mahiya. Huwag ka mahiya. Yung iba, hindi ako Hindi ako showy. Oo. Kailan nila mararamdaman yan, di ba? Oo. Alam niyo ba, sa edad kong to, nasasabi ko pa sa aking ama yung salitang I love you. Tama naman. Oo. Alam niyo, hindi dalawa ho, ang pinaka-importanteng salita sa buhay ng tao. Yung salitang I love you, at yung isa ay I'm sorry. Yes. Huwag ho natin kalilimutan yan. Ang pride po, sa perito po ginagamit. Hindi po sa buhay ng tao. Ayan. Apakagandang yan. Di ba? Payo, ha? Oo. Ang payo ni Kuya Benny. Yes. Yan. Kaya, nakita lang natin to, no? Ibigyan natin ng sa Facebook lang natin nakita ito, no? Hindi sa ating galing to, pero really touched, no? Itong books for aspirants. Ayan. 'Di ba? Yun ang nakita natin to, talagang hindi na ito napag-uusapan eh. 'Di ba? Bakit gano'n, no? Pagka tumanda na yung gaya natin, ilang taon na lang. 'Di ba? Kung kaya't ito'y paalala rin sa ating mga anak. Yes. Yan. Batiin muna natin Yan. ito, mga nagpa-picture sa akin to nung Ayun. Nung pumunta ako ng White Plains eh. Oh, yeah. Pumunta ako White Plains. Paalala mo na rin sa kanila, yung mga magulang nila, pa-picture sila. ha? Nagpa-picture. Darren Pangan. Aba, ngayon ay nasa New Zealand na pala. Yun. Biruin mo talagang dumaan pa ng White Plains bago mag-abroad. New Zealand. Ang pagbate ay kay Rowelyn Labajo. Ayan, thank you so much. Meron pa?
Meron ka ba? Batiin ko itong aking kapatid na si Evangeline Antiporda na kasalukuyang nagbabantay sa aking ama na may karamdaman, no? Kaya binabanggit namin dito yan tungkol sa magulang ay just to tell you kung gaano ka naming kamahal. Yun, Yeah. tama. Diba? Oo, ay mabuti ka, meron ka pang pwedeng pagsabihan, di ba? Paano yung katulad ko na wala na? And kahit na po nasa kabilang buhay ang aking ina, binabati ko siya. No, dahil sa 17 anibersaryo ng kanyang unang taon na pagpanaw. Okay, anniversary pa na. Yes. Death anniversary. Oh, Paano paalam na tayo, Kuya Benny? Para tayo ay makadami-dami pa ng... Ako, inaantok ako eh. Laging nabibitin tayo sa ating balitaktakan dito, no? May marami kaming gagawin bukas eh. Yes. Oo. Magluluto ako ng adobo bukas eh. Tapos- Maraming adobo. Para May picnic saan? sa... Tag-usap na ba kayo ng artist dyan? Ha? Magpipicnic kami. Okay. Oo. Okay. Okay na? Bibigyan ba ako ng adobo? Oo. Ha? Oo, paalam ka na. Sige. Oo. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Sa programang Saga ng Mamamayan. At sa umaga naman, mga babayan, alas 5 na umaga. Opo! Ano nga programa yun? Mga balitang kompleto, 100%. totoo, 100%. Bye!